Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Itong si Bato de la Rosa naman, lumabas ang desisyon ngayon ng Korte Suprema. Inanunsyo ng spokesperson ng Korte Suprema. Unbanked decision, denied. Denied yung request ng yung motion. Urgent pa naman yung motion ni Bato. Very urgent nga ba yun? Very urgent motion. Ano ba yung motion? Yung motion ay mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order at ikumpel pwersahin si Ombudsman Boying Rimulya na ilabas yung kopya ng sinasabi niyang ICC warrant of arrest. Yun yung yan yung motion nila, si Torion ang gumawa. Gusto nilang ikumpel, pilitin, mandatory, manduhan ng Korte Suprema si Ombudsman Boying Rimulya na irabas ni Boying Rimulya yung sinasabing ICC warrant of arrest. Kasi sabi ni Boying Rimulya, mayroon siyang kopya sa cellphone niya. Bagamat unofficial, mayroon siyang kopya. So gustong yon. Gusto ng nilat Bato de la Rosa sa pamamagitan ng abogado niyang si Torion, ilabas yung ng Korte Suprema, orderan si Boying. Pero denied. Ibinasura na ng Korte Suprema ang petisyon ni Senator Bato de la Rosa na obligahin ng ombudsman na ilabas ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Inilabas ang desisyon na yan sa en banc session ng Supreme Court kahapon. Sa kabila nito, pinagkukomento sa loob ng 10 araw ang mga respondent, kabilang na si Ombudsman Boying Rimulya. Sa isang Facebook post, sinabi ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion na iaapela nila ang desisyon ng Korte Suprema. Wala. Kaya ang mangyayari dito, iyak na naman si Bato. Mukhang nakikita na ni Bato na hindi siya bibigyan ng TRO ng Korte Suprema. Nakikita na siguro ni Bato na pag lumabas yung totoong warrant of arrest, yung official, galing sa ICC, pag nag-TRO sila sa Korte Suprema, hindi rin ibibigyan sila ng TRO. Katulad din ngayon. Kasi si Duterte ganun din eh. Nung inaaresto si Duterte at dadalhin sa ICC, nag-TRO din. Gusto rin mag-temporary restraining order ng mga abogado ni Duterte. Sila Sila Lambino. Sila Torion pa rin. Saka sila Vic Rodriguez. Nagtulong-tulong na sila noon eh. Hinihiling nila na huwag paalisin yung eroplano. Diba? Yun yung gustong mangyari noon. Kala nga nila, si Attorney Lambino nga, nag-live pa. Sabi ni Attorney Lambino, ayan, papunta na kami sa Korte Suprema. May paabot sa amin na mayroon ng temporary restraining order. Kaya pakisabi dyan sa piloto, huwag umalis. Kasi parating na kami, kukunin lang namin yung kopya ng warrant of arrest, ay ng TRO. Yung pala wala. Kaya ang nangyari kay Attorney Lambino, pinagpapaliwanag ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, explain mo bakit hindi ka dapat patawan ng disciplinary action ng Korte Suprema sa ginawa mo. Bakit ka nagkakalat na may TRO samantalang wala naman? Kaya yung TRO, mahihirapan si Bato diyan. Hindi naman basta-bastang pipigili ng Korte Suprema yung hindi naman basta-basta mag-i-issue ang Korte Suprema ng TRO, lalo pat warrant of arrest yan ng International Court. Kumbaga hindi ba naiisip yan nila Attorney Torion? Mahirap sa Korte Suprema yun. Iti-TRO mo, magti-temporary restraining order ka sa enforcement ng warrant of arrest ng isang international court. International Criminal Court. Anyway, yung pag-file na yan nila dito, parang testing lang, tinitesting, pero at least nakita nila. Mukhang pag totoong lumabas na
Yung totoong arrest warrant, naiisip siguro nila ba to? Wala talaga. Pag lumabas pala yung totoo, yung official ICC arrest warrant, pag nag-file tayo ng TRO, malamang madidinay din eh. Madidinay din. So nag-iisip na siguro si Bato ng iba. So ibig sabihin, ibang opsyon. Baka ang opsyon na ni Bato mo, pumunta na ng China. Ha? Kasi ang inaasahan talaga nila, ang pag-asa nila, Korte Suprema eh. Yung Korte Suprema mag-i-issue ng TRO. O ngayon, parang sa parte nga ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying, parang tinisting lang sila Bato. Ano kayang magiging reaksyon nila Bato? Ano kayang gagawin nila? O yun, linabas ni Ombudsman Boying kahit hindi pa official. Sila Bato naman, nag-testing din. Ano kaya ang magiging stand ng Korte Suprema kung humingi tayo ng TRO? Halimbawang may warrant of arrest na. Ano kaya magiging stand? Tinisting naman nila sa Korte Suprema. Very urgent motion for the issuance of temporary restraining order. Wala. At hinihingi nila sa Korte Suprema, orderan si Ombudsman Rimulya na i-produce yung kopya, kahit unofficial, kahit yung nasa cellphone niya na copy. Wala. Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema kasi masyadong kasi yan. Ang issue na yan ng International Criminal Court, iniiwasan siyempre ng Korte Suprema magkialam sa issue na yan. Napaka masilan na usapin yan para makialam ang Korte Suprema diyan. Kumbaga enforcement ng international warrant of arrest. Kahit pa yung Interpol, magi-enforce ng nito. Halimbawa ganito, ang ICC susulat sa Interpol, hihingi ng tulong. Yung Interpol naman makikikoordinate sa Philippine authorities. Yung Philippine authorities naman tutulong sa Interpol in compliance sa ating obligasyon sa Interpol kasi member din tayo niyan. O ngayon, papakialaman ba ng Korte Suprema yon na pigilin ng Interpol? Hindi yung gagawin ng Korte Suprema. Kaya hindi ganun kadali yung TRO para sa Korte Suprema. Hindi yan. Ang Korte Suprema, pag mga ganyan, mas desisyon yan ng executive. Desisyon ng executive yan. Cautious. Very cautious ang Korte Suprema na manghimasok dyan sa mga ganyan, mag-intervene. Kasi kapangyarihan ng executive. Yung mga ganyan, yung pagkikipag-cooperate sa Interpol, pwede bang pigilan ng Korte Suprema na wag makipag-cooperate sa Interpol? Mahirap. Kaya hindi ba yan naiisip nila Bato? Anyway, at least nalaman na ngayon ni Bato na mahirap pala. So dahil mahirap, ang isipin siguro nila Bato, mukhang wala tayong pag-aasa sa Korte Suprema. Pag lumabas yung totoong warrant of arrest, yung official, wag na tayong umasa sa TRO, ang hirap. Siguro ang dami ng plano ni Bato. Isang option diyan, sabi nga doon sa pag-uusap namin ni former Secretary Ronald Llamas, posible talagang isipin ni Bato na pumunta ng China. Kung ayaw niya talagang magpa-aresto, wala. Dito sa Pilipinas, mahirapan siya magtago dito. Kilalang-kilala siya dito. Kitang-kita ang kanyang ulo. Mahirapan siya dito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.